Good morning po, Kated at DJ Chacha. At sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Isang Salamat magandang po. umaga po sa inyo. Salamat sa panahon. Salamat din po. Director, ito pong paghahanap ngayon kay Senador Bato de la Rosa. Kumamarapati lang po ninyo, no? Kasi baka may mga bagay Apo. na hindi nyo maaring sa publiko. Dito ho ba, Mm. paano po ang inyong koordinasyon sa ilang pang law enforcement agencies sa usapin po ng pagsiguro na ang serving of warrant po ay magiging mapayapa at wala pong anuman pong untoward incident nga po sana? Apo. Unang-una po ang naatasan po ng Department of Justice na magpatupad po ng warrant of arrest galing sa ICC, ang NBI po at ang Philippine National Police. At alam naman po nating lahat, yan naman po yung prime law enforcement agency tasked to serve a warrant of arrest. So kami naman po sa ganap po ng NBI, meron po kaming dedicated na team na ginawa to track the location of Senator Bato and to effect the arrest of Senator Bato once na malocate po. And we already alarm all our regional offices para po kung may mga information po na makakarating na po. Ngayon, nakita ko nga po, lumabas doon na may lumabas po ng mga balita na si Senator Bato is in meron siyang licensed firearm around 118 po yata na licensed firearms. So, doon po nanggagaling yung amin pong salita na si Senator Bato could possibly be armed and dangerous. Dahil siyempre po, galing naman po siya sa law enforcement at alam niya kung paano magtrabaho yung law enforcement. So, we have to caution lang po yung aming mga arresting officers and also the public na kung meron pong sighting o makita si Senator Bato, ay maging maingat po sa pagkilos po para po may sa katuparan ng pag-arekta po sa kanya. Opo, kaya nga po mabuti nga po at inyo pong ikinlaro yan kung saan kayo nang gagaling doon sa armed and dangerous. So, Director, siguro naman hindi na po natin pa maiaalis po sa kumbaga simpleng kaisipan lamang na kung ikaw magtatago, doon ka magtatago sa lugar na alam mong meron ka makukuhang proteksyon. Halimbawa po yung supporters niya o mga kapanalig niya. And in this case po, Opo. sa Davao ito. Opo. Tama po. Opo, Opo. yes sir. Mm-hmm. Opo, hindi ko ho alam nga kung aaminin ba ninyo na yun din po ang inyong tinutumbok ngayon kung sakasakali nga po, nasa Davao lang siya. Well, it's basically being considered po primarily dahil yun na po yung report. Saka alam nga po natin, tama po yung pananaw na maaaring yun yung iniisip niya na maganda pagtaguan dahil maraming kakampi, kaalyado. At doon naman din po siya nagmula. Katunayan, nung nakita ko po yung lisensya ro sa firearms niya, sa address niya po nakalagay yung lisensya ng firearms po niya. So tama po yun. So at the same time, meron din naman pong ibang lugar, may kasalungat din po na operational thinking na iisipin natin na parang reverse na iisipin dun siya, so maaring baka hindi din po siya. So, tinitingnan po natin lahat ng anggulo. Kaya nga po, kami po sa law enforcement, nakikiusap po sa ating mga kababayan. Marami po kasing report na pumapasok nung tinitingnan po namin at kailangan naman namin bigyan pansin po lahat. Marami rin po dito na parang nililigaw pa o may hangarin pa na guluhin po yung aming ginagawa pong effort. Siyempre, kailangan din naman po namin pag-ingatan yung amin po mga ahente na huwag malagay po sa alanganin. Opo. Director, kasi nga po, ang pinakamainam talaga ho dito, yung susuko, di ba, ng kusa para po maayos ang lahat. Bagamat malamang kayo din po yung abogado, iniisip ng kanyang mga abogado po na hindi pa naman ito pinal. Meron pa hong motion ngayon at may pending pa hong main case, no? Kung ba't naman, kung ikaw din si Senator Bato, hindi pa exhausted lahat ng iyong legal na pamamaraan. Meron na ho bang ngayon namamagitan para nga po doon sa usapin ng baka pwede po na magkaroon na lamang ng peaceful na pagsuko ng senador? Kami po sa law enforcement, narinig ko po si General Nartates at ako rin po. Nanawagan po kami na sumuko, makipag-ugday ng mas maigi. Pero yung pong tinatanong ninyo kung mayroong mga paramdam o nagsasabi, sa akin po, personally, wala po. Pero ang primary ahensya po rito na in charge sa ganyan ay ang DOJ. Pero hindi ko po alam kung meron po sila pakipag-usap doon at saka doon sa PNP. Pero malinaw naman po yung panawagan natin na
yung kaguluhang na lahat na ito maring mahinto kung sa ikusa pong susuko. Pakita naman po natin, Kaped, Didi Chacha, yung nangyari pong kaguluhan sa Senado, doon naman po ang punot dulo niya, yung kanya pong dapat na pag-aresto po sa kanya. Ano po. Mm. Director, yung pong mga ahente ho ba natin, may mga body cam po sila para in case lang po dumating ang pagkakataon na magkaroon nga po ng operasyon to serve the warrant, lahat po recorded ng masiguro po na ang lahat ng proseso ay legal at tama. Tama po yan. Standard operating procedure po namin yan na pag may operation po, pag-serve ng warrant, pag-read, lagi pong may mga suot na body cam po ang amin pong mga ahente po. Mhm. And dito ho ba sa sinasabi niyong koordinasyon, kasi nga ang order po sa inyo, ang chief po na law enforcement ng DOJ, NBI at PMP, dito ho ba sir kung sakasakali po joint forces po kayo, kung ma-identify niyo na presence sa isang lokasyon po itong inyong hinahanap, magsasama-sama po kayo o hiwalay talaga ito at meron ba kayong, Po. sorry to ask nagtitiwala ba kayo sa isa't isa na baka, alam niyo po yun, alam mo na po yun, Director, opo. Apo, meron po kaming coordination at katunayan po, nag-uusap naman po kami ng PNP na we have sharing of our intelligence data para po at least mas may spread namin po yung amin pong tawag dito, yung amin pong manpower, yung amin pong operational capacity, mas malawak po magagalawan so hindi po magdodoble yung effort. And we have an agreement na magtutulungan. Mas kailangan po namin yun kasi yung operation po nga na ito, nakita nga po natin may mga, baka may mga tumutulong at yung po kanyang background at saka yung nga po medyo marami siyang firearms na dala-dala. So mas maganda po na overwhelming na po yung pwersa na ipapadala natin. At napakaganda po kung magko-coordination po ang PNP at ang NBI po. Yun ho At ba? ako naman po, I always say there is a presumption of regularity. So I always trust po yung aming po mga fellow law enforcement members po. Yun ho bang sinasabi yung 100 mahigit na armas ni Senador Bato de la Rosa na nakarehistro po naman sa FED, ito ho ba ay mga mahahaba? Ano ho bang klaseng armas po ito? Nakita ko po yung listahan, halo-halo na po. Meron po mga automatic na rifle, may mga pang sidearms. So halo-halo na po, iba-iba po. May mga high-powered guns po. Opo. May mga shotgun, may mga ganun po. Halo-halo po. Opo. At ito pong ganito karaming armas, iisa lang po ang pinanggagalingan niyang address doon sa kanyang rehistro. Doon po naka-address lahat po sa Davao po. Okay. Kapag ho ba ganyan, legal naman yan, kumbaga po, no, sa isang opisyal ng gobyerno, hindi lang siya ang ganyang karami, no? Usually may mga ganyan din po na iuulat. Kapag po ganyan, wala na ho bang aksyon ang gobyerno diyan para po kumbaga to declare it muna na bawiin yung itong mga armas na ito o meron bang kaukulang due process niya? Paano kaya, Director? Ano po yan the issuance of license to bear firearms, so firearms po na ganyan, LTAP po yan, covered by law po yan. And parang lisensya rin po yan, that is a privilege granted to an individual. So kung pribileyo po yan na in-extend po ng gobyerno, yung gobyerno po can anytime, for any reason, can cancel po yung license na yan. So dapat pag na-cancel po yan, yung possession yan will be illegal, it should be surrendered or can be confiscated. So dahil siya po ngayon considered fugitive from justice, ako po, personally, ang position ko, that should be canceled. Kaya nga po, today I am having a meeting with the team ng NBI. Baka we might request ang PNP to cancel po yung kanya pong mga license to sa mga firearms na yan. Kasi may basihan naman po. Okay. Para makancel po. Opo. Are you going to formalize it o ito ho'y dadaanin po lamang ninyo sa inyo pong verbal meeting, Director? So, susunod po siguro kami na yun yung aming legal position that yung firearms should be canceled. Pero ang primary office po that who should do that at sila rin naman po nag-i-issue ng license to possess firearms and to carry firearms ang PNP po. So through their FIO division po. So susulat po kami. Opo. Director, kung mamarapatin po lamang ninyo you may or you may not answer. Kapag ho ba in case lang po mapasakamay ninyo itong si Ginoong Bato de la Rosa,
siya ho ba ay saan nyo dadalhin? Ano ho ba ang instruction kung meron man na nanggagaling po sa inyo pong superior sa DOJ kung sakasakali? Opo. Well, ganun po. Ang primary agency is the DOJ, so we'll effect the arrest, then turn over them to the Department of Justice for proper disposition po. So the DOJ will proceed from there pag nahuli po namin. Ano po. So hindi po sa inyo pong ano na yon desisyon. Wala hong at any time ay maaaring tawagin na jet para ilipad siya ang Karakaraka papunta ng Dahig. Wala po sa aming ano ngayon yan, restriction or instruction. Ang instruction po is to arrest him and he will be processed by the Department of Justice po. So yung susunod po na hakbangin after niyang mahuli ay sa Department of Justice po. At saka dapat po, siyempre, we understand may court proceedings po yan eh. Na ibig sabihin may pending pa po sa court. So kaya DOJ po ang primary na sasagot po dyan. Okay, sige po. Sir, meron ho kayo na nabanggit ata sa isang panayam na more ICC arrest warrants are coming? Well, there's an information related to us na alam naman po natin yung kaso na ipinay, there are other co-conspirators and they have information na relate to us unofficially na yung mga warrant of arrest pa ay may darating po. That's the reason why. Kaya ko po nabanggit yan dahil ang reason po nga, when we are being asked on the details kung paano lumabas yung warrant, paano nangyari, that's why we don't want to discuss it dahil may other personalities pa nga po na pwedeng masubject to a warrant of arrest galing po sa ICC. So we don't want to compromise the operational details po niyaan kung malaman po ng mga subject po. Baka mayroon pong magkaroon po ba ng kompromiso na yung reaction po ng mga taong arestuhin at yung reaction din ng other groups makompromiso po yung proseso po. Okay. May pahabol lang pong tanong si Chacha po. Kung mamarapatin po lamang ni Director ha. Opo, Chacha. Yes, Attorney, bago po yung tungkol doon sa cyber warrant ng Peanut Gallery Media Network, nito pong nakaraan doon din sa inyo pong press con, sinasabi ninyo, dapat kusang tumulong si Senator Robin Padilla para malinawan kung paano nga nakaalis si Bato doon sa Senado. Paano po ba ito? Anong gagawin ng NBI? Kung hindi siya kusang magbibigay sa inyong information, papasabina niyo po ba si Senator Robin? Paano po yun? Well, again, yung pong proseso na yan, we will refer it to the Department of Justice. Ang position ko lang nga po noon is siya ang huling kasama ni Senator Bato. If there's any person na makakapagbigay linaw po kung nasa si Senator Bato at kung paano nangyari, wala iba po kundi si Senator Robin Padilla. At yan naman po, inamin na rin naman niya na siya yung nagpasakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar, dapat po official sigurong magkaroon ng paglilinaw po sa kanya. Yan lamang nga po, yan ay iniiwan po namin sa jurisdiction po ng Department of Justice. Pag kami po inutusan na ipasabina siya, ipapatawag po namin. Para So, it will come from DOJ kung may ipapasummon man or sabina na mga members po ng Senado na dapat sumagot doon sa naging pagtakas ni Bato. Tama po. Pati rin po yung mga ibang personalidad na nakita po sa CCTV at lumalabas na sila ay may kinalaman sa pag-alis ni Senator Bato doon po sa Senado. Direktor, napag-uusapan niyo na po ba with DOJ and with other government agency kung merong planong ikaso doon sa mga may kinalaman sa pag-alis ni Bato sa Senado? Kasi may binabanggit kayo last time na nasa Senate Protective Custody. So kung sa inyo nandiyan, dapat kung pwede na siyang silbihan ng warrant of arrest at wala siya dyan, sila din ang dapat managot dito. Tama po ba yun? Tama po. Meron po kami mga recommendation na binigay namin. Tapos at the end of the day, ang DOJ po, nung nag-assume sila ng jurisdiction at nagbas po ng memo na sila ay mag-iimbestiga, pre-provide na po namin ang lahat ng detalye na meron kami in relation po dito sa nangyari na to. Kailan? At we are just waiting for another instruction po. Kailan po natin inaasahan na lalabas po kung sakali man ang desisyon ng DOJ ukol po sa mga bagay na to? Well, palagay ko po naman may mga initial findings na. So, anytime soon, baka itong linggo pong ito, meron na pong mga lumabas na mas malinaw po na direction at decision po dito. Last na lang po about this issue. Will there be someone liable tungkol po dito sa hindi na natin alam kung nasan si Bato ngayon? Nangyari po, dapat po meron kasi he is considered fugitive from justice. Para sa akin po, on the part of the law enforcement, sinasabi ko nga dapat nahuli natin. Nagkaroon ng pag-uusap na may protective custody na wala bigla. So, dapat po siguro may managot kung sino yung dapat na nagkakalinga at umahawak kay Senator Bato.
sila muna dapat ang una makapagpaliwanag bakit ganun yung nangyari. Ano po. At kung mayroon po mga pagkukulang na sa palagay ko, medyo nagkaroon ng mga kakulangan, dapat may pananagutan po sa ilalim ng batas po natin. Sige po, before itong PGMN issue, para lang ho tayo dito muna din po sa nangyari nga in the Senate. Sir, alam po namin na meron na pong investigasyon na ginawa ang PNP, di po ba, at ang CIDG, at present doon po sa press con sa Malacanang si Secretary Vida ng DOJ. Ang NBI ho ba nagkaroon na po ng sariling investigasyon? Inyo ho bang hawak o napanood na ang actual na footage po CCTV ng walang putol, hindi po splice o anuman? Ganito po, no? After po nung May 13, early morning pa lang po, 8 o'clock pa lang, meron na po kaming spot report na ginawa yung po aming mga nando na agent sa GSIS. At the same day, naggawa rin po ako ng task force to investigate independently po para malaman po ano talaga yung totoong nangyari. We were able to get hold of CCTV footages galing po ng GSIS. Nag-request din po kami sa Senado pero hanggang ngayon hindi pa po kami napapagbigyan ng kopya ng CCTV po ng Senado. Pero meron naman po mga ahente kaming naka-body cam, saka yung po mga lumabas na video footages galing po sa iba't ibang network ng mass media po na kuha po namin na kulit. At yung pong ipinakita po dun sa press con ng Malacanang na initially nakuha ng CIDG sa Senate, nakita ko po yon kasi inisinabit ko po yung aming mga tao, pati po yung baril na pinaputok dito na NBI for investigation. Nagsimula po ng 3 p.m., 1 a.m. na po natapos na following day. So nag-participate po kami ron. At nung during the investigation, ipakita po sa akin ng CIDG kung ano talaga yung nangyari. At doon po nakita namin na consistent yung sinasabi po namin na wala po talagang pumasok sa grounds ng Senate na NBI. Yung NBI po talaga na sa GSIS lang. At consistent pa rin po yung sinasabi ko nung alala niyo kung ako in-interview. Isang NBI agent lang po yung nandoon kung saan po pumasok at nagpaputok po ang USAA po, si General Plasca. So consistent po lahat doon. That's why kami naman po, yun na rin po yung report na ibinigay namin. Pati po yung paghuli ron sa volunteer na agent, nakita rin po namin na hinuli siya sa grounds ng GSIS sa may canteen. At ang ginawa, dinala siya doon sa Senate, sa second floor kung saan nagpaputok yung USAA at doon siya pinadapa. Doon po siya parang inaresto. So nakita po namin lahat yun. At malinaw naman po yung pangyayari. Sige. So ilan pong ahente ng NBI ang nagpaputok ng inyo pong cover fire, ang natawag nga? Isa lang po at 5 putok lang po. Tumutugma din po doon sa ballistics. Ano po. At yung nga po, maganda yung mga video ng ibang network. Yun po, Channel 5 pa po yun. Sa network pa po yun. Naririnig talaga, do not engage. So cover fire lang pala talaga yung pinaputok para po maka-extract po sila, makalabas po. Sige po. Iisa lang pong ahente ang nagpaputok pero meron siyang 2 pang kasama, 3 binabanggit. Tama po? Opo, isa po yung volunteer, but hindi po siya yung volunteer na hinuli. Ano po, kasi nung nagkakaputukan yung volunteer na hinuli, nasa fifth floor po. Overview po ng video yan. So tapos, yung pong blue guard po ng GSIS. At wala pong dalang baril yung volunteer, parang runner lang po yun. Okay. Nakita naman po dun sa sige, so nakita nga po ito natin sa report kasi may claim naman itong si Ginoong Aplasca nga na splice daw yung video para lang ho daw, kumbaga, i-jive, no? Doon sa narrative ng DOJ at maging ng CIDG. Ano pong take nyo doon? May timestamp po yung CCTV. Maari pong sinasabi niyang splice. Ang ipinalabas lang yung portion para ipakita po na yun lang talaga yung tao ron. Pero yung buong video po, hanggang ngayon, di naman po nila inilalabas. Patagal na nga po kami nag-request. Pati nga po yung pagdating ni Senator Bato sa parking lot noong May 11, hindi pa rin po nga napapakita. Ang nakita lang yung habulan. So, mahirap po yung claim na sasabihin na splice dahil nakita natin yung CCTV. Hindi po magsisinungaling yung footages at CCTV. Tsaka, hindi lang po naman yung CCTV ng Senate at GSIS ang ipinisita doon sa Malacanang. Ang titingnan din po natin yung mga lumabas po na coverage po ng iba't ibang media outfit, saka po yung bodycam nga po na suot-suot ng aming mga ahente. Opo. Namin pong isinorender po. Pwede ho lang namin bang malaman doon sa inyo pong napanood na CCTV ng GSIS o maging doon sa part ho in the Senate,
yung pong maraming tama sa salamin na galing daw dito po sa mahabang armas na ginamit ni Mr. Aplaska, that portion po na may mga salamin, is that part of GSIS or Senate? Ano po yun eh, yun na yung salamin sa Senate po eh. Pero ang lumabas nga sa ballistic, galing lahat ng Senado, papuntang GSIS yung putok ng bala. At wala pong galing sa GSIS, papasok ng Senado. Oo. So, doon sa footage kasi, di ba, nag-jam yung kanyang hawak na barel. Tapos, nung gumana na ito, sa pintuan, ano yun, nilabas niya lang yung armas at nag-spray siya nang hindi niya alam kung saan tatama? Eh, ganun po yung pinapakita. Ang justification po niya, katid eh. Warning shots daw lahat yun eh, yung pinaputok na yun eh. Yung Opo. Sige, anyway, sige po. So ito nga din po ay meron ng official report no ang PNP at may mga humihingi pa po ng ilan pa pong independent na mag-iimbestiga sa pangyayaring ito. Sa inyong palagay, meron pa bang ganon? Sino bang independent investigating body ang mag-iimbestiga nito kung hindi sila naniniwala sa PNP o sa DOJ kayo o of course sa NBI? Oh, yung CIDG na po na investigation yun eh, na napaka-independent po. That's why we participated. Sinorender po namin yung baril. Hindi ko po alam kung sila sinorender nila yung mga baril na pinaputok for ballistic. Pero sa part po ng NBI, we submitted it. Ngayon, meron po namang DOJ na investigation. Ngayon, hindi ko na po alam kung sinong independent body sinasabi nila. I understand, parang gusto nila ipasok po sa Blue Ribbon investigation. Kami naman po sa NBI, from the day one, nakita niyo naman po, na-interview niyo po ako, Katid. Consistent po yung kwento at abi pong sinasabi na posisyon. At ngayon po, nasuportahan na po ng mga ebidensya at mga dokumento at pati po testimonya ng iba't ibang tao po. Sige po. Sir, ito pong kaso lang nitong PGMN, binigyan na po kayo ng Pasig RTC Branch 71 ng approval para warrant to examine computer data. Alright. Opo. At ito po ay may mga pangalan nga dito nung mga binabanggit po ng mga may-ari ng gadget na ito o mga gamit. Sir, kung marapatin po niyo ulit ha, pasensya na po kayo. Meron na ito ba inyo na pong nabuksan? Meron ho bang mga informasyon dito? May mga incriminating information ho kaya? Sa ngayon po, we're in the process of opening. Yung order po ng cyber warrant kasi, we can do access. So meron po kaming technology to access that. At kung hindi po namin siya mabubukas ng ganun, yung po mga owners, they're duty bound to provide us the access. Yung password po, pwede po buksan yun. So para po makita namin yung mga laman po. So sa ngayon, sa proseso pa lang po. Okay. So wala Matrabaho po kasi yun, Katid. Hindi po ganun kabulis ang sistema ng pagbubukas po. Although we have the technology po. Okay. Director, anong sakop nitong cyber warrant na ito? Kasi pag sinabi natin, phone, computers, or social media accounts ng PGMN, ano po exactly yung sakop? Lahat po ng laman ng gadget namin pong nakumpiska. So Okay. kung mabuksan po yan at may social media account po ron, may conversation, may videos, may photos, may text messages, may call logs, lahat po yun are subject of that warrant. Attorney, Ibig sabihin po nito, we can make use of that as an evidence po. Director, to prosecute po. sabi niyo po kasi kailangan ibigay nila sa inyo yung password. What if hindi po sila magkusang magbigay nun? Pwede niyo pa rin po bang i-access yun? Paano po? Pwede po. Pwede by using our technology or they provide us the password as upon order of the court. Otherwise, they will be put in contempt. Actually, it is in the order of the court, sir. It is here stipulated. Opo. Nakalagay dito, no? All right? Opo. Nakalagay po Nakalagay dito. Opo. Nakalagay dito, no, ang binabanggit nga they are authorized to order the respondent individuals named herein to provide the passwords or biometric authentication for these devices subject of this cyber warrant. Ito po, nasa court po. order eh. Tama po yan. Opo. Pag hindi Tama sila po. sumunod rito, ko-contempt lang sila Contempt po. o ano? Tama po. Iko-contempt po sila. Iko-contempt po sila ng court. Opo. Pero hawak niyo itong mga gadgets na ito ngayon. Ano po? Asamin po. Opo, asamin po, Katid. Okay. Kami po may hawak. Pero, ano po siya book as evidence kaya hindi po i-release hanggang di po natapos yung kaso. sige. Pero hindi pa ho
kayo nakapagbubukas as of now? Meaning, ganun po. As of now, wala pa po. We will come out with the report to the court kasi we are instructed to make a return Okay. of parang order of the court return the service po kung ano po yung nagawa na namin po. Alright. May takda bang panahon to? Itong effectivity po ng warrant? Wala naman pong nakalagay dyan na gano'n hanggat hindi po namin na-access ano po. Kasi Alright. while the case is ongoing, pwede po namin gawin po yan. Oo. Direktor, kung sakali man po mabuksan nyo na yan, will you make it public kung sino man po ang mga nakausap ni Mabanta, public officials man yan or politiko? Well, I think that's the reason why we have to make a report to the court dahil yung mga mangyayari opo. po dyan is the court will come out with an order po. Oo. Kung paano po namin i-handle. Kasi nga din, yung data privacy, baka din po umiral dito. Tama po. No? Hindi agad-agad. Anyway, Tama po. opo, doon po sa mga sinumpi na po ninyo, Direktor, na hindi sumipot, kumusta po yun? Meron ba kayong panibagong sumpi na doon sa mga hindi sumipot? We will give them another chance na masabpina. Kung hindi po, kung ano yung nasa amin ng mga dokumento at ebidensya at mga testimonya, yun na po yung aming gagamitin to proceed, whether mag-file ng additional cases or file lang sila ng case or kung sabihin na walang grounds to file to proceed further po. Okay, sige po. So kami po ay nakaantabay din po sa isyong ito at Director, pasensya na po kayo. I'm sure kayo po ay napakaabala, Wala po. in demand kayo sa mga panayam for giving us the time to ask these questions po, Director. Wala po naman. Maraming salamat din po sa pagkakataong binibigay po ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.